Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Talakayang may kabuluhan, mga issue ng bayan. Impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib, galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Nga pala, sorry. Tao lang naman, nakakalimutan ko na ang umupo dito sa Anchor's booth. Anyway, mga kababayan, good morning, good afternoon, and good evening sa inyo pong lahat na nandito po ngayon sa aming radio show dito sa The Big V, mga kababayan. Oo, kamusta po kayong lahat? Nandiyan ba si Boss Mark? Is Boss Mark in the house? Wala? Okay. So, mukhang ako lang for today's video, guys. Mukhang ako lang for today's video. Oo. Wait lang yung aking headphones. Wait. Sorry po. Pasensya na. Okay. I cannot hear myself. Ayan. Hello. Ayan. Better. So much better. Okay. Kamusta po kayong lahat? Pasensya na po, mga kababayan. Oo. At it is just me, myself, and I. Ako lang po makakasama nyo for the next hour, 2 hours or hour and a half. Oo, at once again, welcome po dito sa The Big V. Usually, kasama po natin ang mga kaibigan nating vloggers na si Boss Mike Cervera, si Takero Miyamoto, si Jake Magnus, si Sangkay Janjan, at saka si Mark Ramos. But for today's video, ako lang. Kasi parang binabawian yata ako ng mga kasama ko. 2 linggo ro kasi akong absent. Oo. So, pero syempre, that doesn't matter. Okay lang yun. Next time, baka kompleto na kami dito. Kamusta po kayong lahat? Oo, nakamonitor po ako sa chatroom dahil in their absence, mga kababayan, okay, in their absence, ang magiging kakwentuhan ko kayo. Hindi ko pwedeng wala akong kakwentuhan dito, wala akong kabatuhan dahil tayo po nandito para pag-usapan ang mga current events. Pero bago tayo magpatuloy, mga kababayan, wag niyo kakalimutan na mag-subscribe dito po sa Radyo Pilipinas YouTube channel kung kayo po ay nandito sa Radyo Pilipinas. At make sure na lagi po ay naka-tune in dahil marami po tayong nakukuhang updates dito, mga kababayan. At sa like tomorrow,
Bukas po meron po tayong mga representante galing po dito sa Radyo Pilipinas na magmo-monitor po ng rally diyan sa Luneta, if I'm not mistaken. Oo. So today po September 20. Meron ba ditong very active ang chatroom natin, no? So mga kababayan, kayo po ang kabatuhan ko ngayon. Very very active po yung chatroom natin. Meron ho ba sa inyo na pupunta bukas sa rally? Oo. Pwede ko naman siguro pag-usapan yung rally, Pinapayagan naman ni Presidente yung rally. Bukas po ang trillion peso march, if I'm not mistaken. No? Ito po yung pang malakasan at pang malakihang rally na gagawin ng mga gigil na sa korupsyon, mga kababayan. Pare-pareho tayo. Ako po, gigil na rin ako dyan sa korupsyon na yan. Kung kayo po nakasubaybay dyan sa mga nagaganap na hearing, sa Senate hearing, sa Infracom hearing, mga kababayan, nakakagulat kasi yung mga amounts na pinag-uusapan. Ang mga pinag-uusapan, yung kay pa lang, sa isang senador pa lang, 600 million pesos na agad. Ano ba namang klase yan? 600 million pesos, mga kababayan, ang pinag-uusapan. Sa isang senador pa lang yun. Doon sa isang senador naman, 355 million pesos. Oo. Medyo maingat ako sa mga salita ko ngayon kasi ako lang mag-isa. Mag-isa ako makakasuhan dito, guys. Hindi mo kailangan, medyo maingat tayo ngayon. Oo. Yung isang senador 355 million. Mga kababayan, ako po personally bilang isang hampas lupa, hindi ko ma-imagine yung scale. Oo, hindi ko ma-imagine yung laki ba ng 600 million at 355 million combined. It is almost 1 billion pesos. That's 955 million pesos, mga kababayan. 1 bilyong piso. Sa 2 tao pa lang yun, mga kababayan. Hindi pa ho natin pinag-uusapan yung insertions ng isa pang kongresista na nagtatago ngayon sa Amerika. Iba hong usapan pa yon. Naaagalit na to, mga kababayan. Hindi na ho ito normal. Oo. At hindi ho ito dapat maging normal. Kaya kung hindi ho kayo nakakaramdam ng galit at inis, baka nandun po kayo sa maling side of the fence, kumbaga. Kaya nga po, mga kababayan, ako na-appreciate ko ang Pangulo natin. Na-appreciate ko si Presidente Bongbong Marcos. Kasi, hindi ho niya pinipigilan. Oo. Hindi ho niya pinipigilan. Ayon ho sa balita, mga kababayan, ayon ho sa balita ngayon, ng, hindi ko nasabihin ko sa periodical, pero babasahin ko na lang din yung sinabi ng palasyo sa pamamagitan ni Yusek Claire Castro. Sabi ni Yusek Claire Castro, naririnig at nararamdaman ng Pangulo ang pagkadismaya ng taong bayan at iyon ay kanyang nararamdaman rin. Kaya ang pinasimulan ng Pangulo na pag-iimbestiga tungkol sa maanumalyang flood control projects ay magpapatuloy upang mapanagot ang mga taong nang aabuso sa pera ng bayan. Alam nyo, mga kababayan, this is the first time in the history of the Philippines, at least sa existence ko sa mundo, o sa maikling existence ko sa mundo, this is the first time na nakarinig po ako ng Pangulo na nagsabi, sige, mag-rally kayo. Meron na ba kayong Pangulo na naringgan in the course of history? Simula 1986 up to present, na sinabi ng Pangulo, mag-rally kayo. Naalala ko pa nga, eto, kwento lang naman, mga kababayan. Naalala ko pa nga, na nung previous administration, gumagawa pa ng chismis para lamang hindi mag-rally. Para lamang magkaroon ng excuse na mapigilan ang free expression ng grievances ng taong bayan laban sa administrasyon o laban sa gobyerno. Pero ngayon, mga kababayan, sa ilalim ni President Bongbong Marcos, ini-encourage pa niya. Siya mismo ang nagsasabi, kung galit na kayo sa korupsyon, sumama kayo dun sa September 21. Ipakita nyo sa mga nang abuso sa inyo na galit na kayo. Alam nyo kasi, mga kababayan, of course, that is very, very progressive yung ganong mindset. Kaya hindi rin ako magtataka kung bakit yung mga organizers netong rally na ito sinasabi na hindi namin gustong ibagsak si Marcos.
Ayaw namin siyang ibagsak. Walang usapan dito na Marcos resign. Walang usapan dito na ibagsak si President Bongbong Marcos. Ang usapan lang dito ay ilabas ang galit natin, ilabas natin ang gigil natin sa mga tao at individual na nang abuso at nagnakaw sa pera ng bayan gamit ang sistema ng insertion at ghost flood projects. Alam nyo, it's very that's very new. Bagong-bago ho yan. Oo, sa mentalidad ng Pilipinas ngayon. Sabi ni Marie Tanahashi, shoutout po kay Ate Marie Tanahashi. Sabi ko sa inyo kayo ang kahuntahan ko ngayon dito Sabi yun ni Marie Tanahashi, Coach, ba't ikaw lang mag-isa? Hindi ako nag-iisa, kasama ko po sila in spirit. Kasama ko sila sa espiritu. Kaisa po kami sa espiritu na laban sa korupsyon. Oo. Teka lang, basa tayo ng mga comments dito, guys, Dagdagan nyo naman yung comments, guys. Tsaka magbigay din kayo ng input kasi tulad nga ng sinabi ko kanina, kayo yung kahuntahan ko dito ngayon. Oo. Sabi ni Mia Soberano, galit ako sa mga taong nang abuso at nagnakaw. Yan. Oo, sige, ilabas nyo lang sa September 21, mga kababayan. Oo. Pero ito, may tanong ako sa inyo, mga kababayan. No? Kasi, asan na ba yung materyales ko? Wait lang, guys, Kasi merong isang senador, merong isa sa kanila, isang senador, mga kababayan, ang parang hindi niya matanggap yung mga akusasyon sa kanya. Oo. Sabi kasi ni Jinggoy Estrada. Lagyan natin yung quote card ni Jinggoy Estrada, mga kababayan. Sabi kasi ni Jinggoy Estrada, I am an easy target among all of us senators. Alam nilang I am the most vulnerable one. Oo. Agree ba kayo dito, mga babayan? Agree ho ba kayo dito? Siya ho ba talaga ang pinaka-vulnerable sa mga inaakusahan? We want to know kasi gusto naming makuha ang pulso nyong lahat, mga kababayan. Huwag natin pag-usapan yan. Oo, nakita ko yung comment ni 51 billion movement, parang ayoko yatang basahin. Sabi ni Mia Soberano, di sila easy target talaga kasi ginawa niya. Kasi kanina papunta dito, pinapakinggan ko yung interview ni Senator Ping Lacson. Siya ho yung namumuno ng ating Blue Ribbon Committee. Oo. Natuwa nga ako, mga, by the way, side note. Side note lang naman. Side note lang. Natutuwa ho ako na si Senator Ping Lacson ang humahawak ng Blue Ribbon Committee. Oo. Mag-ano nga kayo dyan, press 1 nga, press number 1 dyan sa chatroom kung natutuwa rin kayo na iba na yung humahawak ng ating Blue Ribbon Committee. Press 1 nga dyan sa chatroom kung natutuwa kayo na si Senator Ping Lacson na ang pinuno ng Blue Ribbon Committee. Ako ba personally, mga kababayan, natutuwa ako doon. Natutuwa ako doon na si Senator Ping Lacson na ang pinuno ng Blue Ribbon Committee. Kung mapansin nyo, iba yung sistema kay Senator Ping Lacson. Iba yung dating. Ayan, may mga nagpe-preso, ang dami sa YouTube. Natutuwa dahil si Senator Ping Lacson ang tawag dito. Nasa Blue Ribbon Committee ngayon. Oo. By the way, salamat po sa 144 na nasa YouTube at nasa 209 sa ating Facebook. Ikalat nyo po itong live stream natin para marami pa ho tayo makahuntahan dito sa ating live stream. Okay, game. Ako personally, kung mapapansin nyo, mga babayan, itong hearing ngayon, it's less drama, more facts. Mas konti yung drama, mas konti yung mga nag-grandstand. Mas konti yung mga defensive. Although, syempre, sabihin ko ba to? Pwede ko ba masabi to? Parang
Sige, mamaya. Para meron pa tayong pag-usapan hanggang mamaya. Mas konti yung defensive. Dalawa lang silang defensive, mga kababayan, sa hearing. Pero it's much more organized. If you agree with me, ako personally, yun ang naobserbahan ko. Very organized ngayon yung Blue Ribbon Committee hearing. At buti na nga lang si Senator Ping Lacson na. And isa nga ito, and actually mga kababayan, and I guess this is a criticism of both Joel Villanueva and who's this? Si Jinggoy Estrada. Alam nyo kasi mga kababayan, personally, of course they have their own right to defend themselves. May karapatan ho silang depensa ng kanilang sarili. Pero siguro, they should inhibit themselves as interpellators and participate as resource persons. Ulitin ko Kung nag-a-agree ho kayo sa akin, press 1 po kung nag-a-agree ho kayo sa akin. Pero ako, personally, kung akong tatanungin, mas maganda kung sila po ay mag-i-inhibit bilang interpellator. Ibig sabihin, hindi sila magtatanong. Hindi sila magko-Q&A. Tatanggalin nila ang kanilang mindset na senador ako, entitled akong magtanong. Tatanggalin nila yung mindset na yun. At ilalagay nila ang kanilang sarili sa posisyon na sila din ang tatanungin. Di ba? Pangit ho kasi yung nangyayari, mga kababayan. Tulad nung ginawa ni Joel Villanueva kay Bryce Hernandez. Which, who by the way, si Bryce Hernandez ngayon, nakauwi, nasa pinauwi sa tahanan nila, pinapakuha ng mga dokumento. But anyway, so etong si Bryce Hernandez ininterpellate ni Joel Villanueva Ang nakakatawa doon, yung etong si Joel Villanueva ay gumamit ng script or ng ng script kung saan gusto niyang ipin kay Bryce Hernandez na nagsisinungaling si Bryce Hernandez. Nakita niya sa cellphone, yung nagpakita siya ng screenshot ng telepono na merong congressman sa itaas, tapos nasa ilalim, ikaw nang bahala sa akin, batchmate, bla 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 bla. Tapos tinanong ni Joel Villanueva, naalala mo ba to? Naalala mo ba ang conversation na ito sa congressman? Sabi ni Bryce, hindi po, wala ho ako naalala ang ganyan. Sabi, nag-send kasi sa akin ito naalala niyo yun? Very nagplant siya ng intriga para hulihin si Bryce Hernandez sa kanyang pagsisinungaling. And for me, mga kababayan, or kung nagsisinungaling siya or hindi, and for me, mga kababayan, parang ang pangit. Ay, wait lang, ha? May nag-message. May sasama daw. May sasama sa atin, guys. Wait lang. Pasend sa akin ng link. Isa-send ko sa kanya now. Wait lang, ha? Wait lang, guys. Exciting to. Exciting to, guys. Buti na lang. May special guest tayo. Thank you very much, ma'am. Buti. Pwede ba? Pwede ba tayo mag-break sandali? Okay lang ba? Okay lang. Break ko tayo sandali para makasama itong ating special, very, very special guest. Game. Break muna tayo sandali. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
Radyo Publiko. Serbisyo. Bayang Mahal News Nationwide. Balitang pambansa. Sa ulo ng ating Pinakamalawak na pagbabalita. ang radyo ng Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Radyo ng publiko. Radyo Publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radio Pilipinas, Radio Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radio Pilipinas, Radio Publiko, and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radio Pilipinas, Radio Publiko sa 104.3 The Capital. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangen chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during 4 occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone-washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangen is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito. Nandidong warano ni anarampena. Ang Darangen ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal.
Talakayang may kabuluhan, mga issue ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib, galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. And we are back, mga kababayan. Oo, we're back from a very impromptu break. Oo. Papasok po ang ating very, very special guest maya-mayang konti lang. Oo. Pero nagre-ready lang siya kasi bigla-bigla. Ano naman tayo dito? Impromptu, sanay tayo sa social media, guys. Bigla-bigla na lang nagkakaroon ng mga ganap. Oo. Pero mga kababayan, balikan natin yung kwentuhan kanina. Sa hearing ni Senator Ping Lacson. Yun nga yung intellectual dishonesty ba ni Senator Joel Villanueva. Para lamang mailusot ang kanyang sarili, hindi ba? Para lamang maipakita niya na inosente ako, wala akong ginagawang masama, wala akong insertion, etc., etc. It's not convincing anybody. And nakakatawa pa, mga kababayan, kagabi naglabas siya ng video na parang nagpapakita siya na nagpapaliwanag na naman siya sa social media. Again, mga kababayan, tayo po kasing mga Pilipino, tayong mga hampas lupa, umabot na po tayo sa punto gigil na tayo sa mga paliwanag. Nasuyang-suya na ho tayo sa mga paliwanag. Tayo hong mga hampas lupa na araw-araw gumigising ng alas 5, alas 4 na madaling araw, nakikipagbakbakan dyan sa traffic, nakikipagbalyahan sa mga jeep, nakikipagbalyahan sa loob ng mga bus, nakikipagsiksikan sa mga bus para lamang makapagbigay ng pera sa ating pamilya, gigil na. Kasi mga kababayan, sa bawat araw ho na binabaha ang isang lugar at tayo ay hindi makapasok, anong ibig sabihin nun? Yun ho ay isang araw na wala tayong kakainin. Yung bawat araw, no work, no pay tayo, guys, di ba? Ako lang ba ang no work, no pay? Kasi alam ko, karamihan ho ng Pilipino, majority po na empleyado sa Pilipinas ay no work, no pay. So, tayo ho, mga kababayan, hindi na ho natin, suyang-suya na ho tayo sa mga paliwanag ng politiko. Hindi na ho mag-work dito yung blanket denial na hindi ako yung gumawa niyan, hindi ako yung nangurap. Easy target ako sabi ni Senator Jinggoy Estrada. Easy target ako Hindi na ho uubra dito yung tatahimik ka na lang para hindi ka mapag-usapan tulad ng ginagawa ni Senator Chis Escudero. Hindi na ho uubra dito yung tatawagin mo yung pangalan ng nakaraang administrasyon kasi yun lang umuubra tulad ng ginagawa ni Senator CLTG. Ni Senator CLTG, Christopher Lawrence Tesorogo. Oo. Hindi na ho ngayon uubra yung ganong sistema ba? Kailangan na ho natin ng totoong accountability. Kailangan na ho natin ng tunay na accountability. Hindi ho ba? Hindi na ho natin pinag-uusapan dito, mga kababayan, kung anong kulay. Kasi hodang DDS ka, kasi hodang loyalist ka, kasi hodang kakamping ka, kasi hodang dilawan ka, kasi hodang supporter ka ng communist terrorist groups. It does not matter. Kapag bumaha, lahat tayo apektado. Hindi na ho importante dito yung kulay. Hindi na ho importante dito yung political ideology. Hindi na ho importante dito yung pinaglalaban mo kung sinong mas mahusay, kung sino yung best president ever, kung sino yung pinaka-best Sun Tzu Art of War. Hindi na ho ganun ang pinag-uusapan dito, mga kababayan. Ang pinag-uusapan na ho natin dito ay livelihood nating lahat.
yung serbisyo ng gobyerno na dapat ibinibigay sa ating lahat na hindi ho natin nakikita pa. Alam nyo mga babayan, meron ho akong, di ba, alam naman ho ng karamihan na tayo po pinipilit ho nating matapos sa pag-aaral ng abogasya. Meron ho akong nabasang kaso. Required po kasi kami ng ganun Nagbabasa kami ng kaso ng iba't ibang desisyon ng Korte Suprema. May nabasa ho ako recently. Ang desisyon po ng kaso na ito ay 1977 pa. Ang tagal na, di ba? 1977. Pero alam nyo kung ano yung kaso? Ministry of Public Works and Highways pa. Parehong-pareho. Parehong-pareho ng modus. 1977 pa. Pero dahil wala pang plunder noon, hindi sila nakasuhan ng plunder. 1977 pa mga kababayan. Meron na hong ganitong klaseng modus sa DPWH. 1977 pa po. Merong ganitong klase ng sistema ng pagnanakaw ang mga politiko. Convicted, yung apat sila na ministry pa nun. Ministry of Public Works and Highways. Apat sila, kulong convicted. Pati yung kanilang mga kasamang politiko, convicted din. Buti na lang kasi panahon ni Apollo kayo. Ngayon, may nakita na ba tayo na isang politiko na na-convict? May nakita na ba tayo na isang funder o proponent na nakasuhan man lamang? Tingnan nyo lahat ng tutok ngayon, di ba? Ang sinisisi lahat si Bryce Hernandez, Henry Alcantara, di ba? Yung isang kongresista dyan na nagtatago sa states, ano na? Uuwi ka pa ba? Uwi ka na, hindi na kami galit. Hindi na kami galit. Galit na kami. Hindi lang kami galit. Galit na kami. Nandoon na kami sa ganung sistema. Alam nyo mga babayan, ang iniiwasan na lang natin dito, magkaroon tayo ng photocopy ng parang yung sitwasyon na parang sa Indonesia at sa Nepal. Bago natin gagawin yun. Oo. Meron nung nag-forward sa akin ngayon ng message. Yung ating okay. Okay, game. Guys, may very meron lang very important na briefing ang Pag-asa tungkol sa weather. Okay. Yan. At nandun pa rin po yung scattered rains, kaya magdala pa rin po tayo ng payong. So by Sunday, malaking bahagi pa rin po ng Luzon yung makakaranas ng mga pagbugso ng hangin. Ganun din by Monday. Sa kasalukuyan ay meron na po tayo nakataas na gale warning. So posible na makaranas yung ating mga kababayan dito sa mga lugar na ito, yung ating extreme northern Luzon, kasama yung coastal areas ng Isabela at Cagayan. Hindi na po natin ini-encourage na maglayag pa tayo, lalo na yung mag-i-stay o mangingisda for several days. At kung nakatira man po tayo malapit sa coastal areas, ay habang malayo pa po, ay paghandaan na po natin kung saan tayo pwedeng lumikas o kaya naman ay kung ano po yung pwede natin gawin para maiwasan yung further damage. Dahil meron din po tayo nakataas na storm surge warning. Ibig po sabihin nito, yung mga alon sa ating coastal areas ay pwedeng umabot ng 3 meters or more than or mas higit pa dito. Dito po yan sa mga nakakulay pula. Almost similar po yung areas na ito dun sa pinresent natin kaninang tanghali, pero mas dumami po yung mga naka-color red at mas nag-extend pa yung mga kulay orange. Yung kulay orange naman ay 2 meters to 3 meters na mga pag-alon sa coastal areas. And then yung yellow naman po ay 1 to 2 meters. And after all, ang gusto po natin ay mapaghandaan itong parating na bagyo na si Nando. Kaya gusto po natin na paalalahanan yung ating mga kababayan. After all, ayaw po natin na magkaroon ng casualty at further damages sa ating mga properties. Kaya gawin po natin yung necessary na mga kinakailangang paghahanda para maiwasan po yung mga bagay na yon. So makinig po tayo sa mga susunod pa na i-release ng Pag-asa.
magkaroon din tayo ng mga plano, maging household man ito or maging community-based. And then maghanda rin tayo ng emergency kit, maging sa sugat man yan or sa pagkain para ready tayo in case na maapektuhan tayo. And then yung number 4, kapag nagsabi na po yung DRRM offices natin na lumikas na, ay sumunod po tayo. Ang susunod po natin na weather tropical cyclone bulletin ay mamayang 11 p.m. Ako po si John Manalo, ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto. Weather! Okay. Okay mga kababayan, we are back. Oo. Ingat-ingat po tayo sa bagyo. Meron talaga papasok na bagyo, guys. Oo. At syempre, andito na ang ating special guest. Oo. Naandirito na live from Zoom. Live from Zoom, di ba? Oo. Okay. Everyone, I'd like to introduce to everyone, and I have the honor and the pleasure of introducing our special guest. And this person needs no introduction. She is an introduction all to herself. Let us welcome dito po for the first time sa The Big V, we have Yusek, the very beautiful Yusek Claire Castro. Hello, hello. Hello, madam. How are you? Good afternoon sa iyo, Coach Jared. Good afternoon, ma'am. Nako, mukhang nag-iisa ka. Parang swerte-swerte na nandito ngayon ako kasi magkakasama tayo. Oo nga, ma'am. Buti na lang nandito ka. You saved my day. Ma'am, kamusta po kayo? How are you? Okay lang. So far, so good. At, well, anyway, ano ba? Okay lang. Okay lang tayo. Yes. Kasi alam natin, masaya ako kasi kahit papano, yung taong bayan ngayon, nararamdaman ko ano yung ginagawa ng Pangulo para sa kanila. Hindi right, ba? right. Ma'am, how are we preparing po for tomorrow? Marami pong kinakabahan bukas. May mga reports po ng destabilization and marami yung ninenervyos dyan kasi syempre po distab eh. Ano po bang balita po sa front po na yan, ma'am? Ako sa tingin ko, syempre dapat mag-ready naman kasi sa peace and order naman ito para sa mga, security pa rin kailangan ito, di ba? At kung may gagawa ng anumang labag sa batas, hindi maaaring hindi sila managot. Pero sabi nga natin, ang Pangulo naman ay handa dito sa protesta dahil sabi nga niya kung hindi nga siya presidente, malamang kasama siya, dahil pati siya ay talagang galit sa nangyayaring pang-abuso sa pondo ng bayan. So, ako, kumpiyansa ang Pangulo, na ang mga tao magpoprotesta ay para laban lang sa korupsyon. Hindi para mag-destabilize. Siguro kung meron dyan at gagamitin itong lehitimong panawagan ng mga tao laban sa korupsyon, sana mismo yung mga tao dyan na magpoprotesta, maging mapanuri kayo. Kayo din po yung mag-ingat kasi baka masamaan kayo ng mga taong ang iba po lang purpose, no? Ay gibain ang gobyerno at sirain lang ang gobyerno at iangat ang personal interest ng iilan. So mag-ingat po tayo dyan. Yes, Yusek. Siguro po, ma'am, may question lang po ako. Siyempre po kami kapag nakikita namin si Presidente, parang merong kumbaga, we only get a glimpse of yung nararamdaman niyang galit dito sa nangyayaring corruption, especially dito sa flood control. Ma'am, can you give us siguro a sneak peek sa ano po ba talaga ang mga sinasabi ni Presidente behind the scenes pag napag-uusapan po yung ganitong corruption? Kasi kapag syempre nakikita ko namin yung polished, yung very polished and formal kumbaga. Pero behind the scenes po, ma'am, what does the President how does he really feel about what's happening? Hindi totoo ha, kapag kami nagkakasama, kami mga sa grupo, natatanong namin siya, talagang galit. Siya yung talaga nagsimula nito eh. Ayaw niya talaga yung nangyari, lalo na nung nangyari, sobra yung baha. Sabi niya parang, ano nangyari? Di ba? Ang dami-daming flood control projects na sinasabing tapos na, or inumpisa na, or nagawa na, pero bakit hindi naramdaman? Doon nag-start yun eh, except ang dami pang nasasabi mga
mga kababayan natin na ano nangyari sa flood control projects. So siya na mismo ang kumausap kay Secretary Bonoan, ano nangyayari dito. At talagang pinaiimbestigahan ito hanggang sa, talagang sumabog na sa inis ang Pangulo. Kaya kailangan na siya naman ang mismo mag-utos na kailangan na to dahil mahiya naman kayo. Yan ang sabi ng Pangulo. Right. Kasi may nakakapagsabi sa kanya, definitely may mga politikong involved dito. Pero hindi kasi pwedeng, alam mo yon, binulong lang, tapos magsasalita ka na agad sa podium, sasabihin mo, ito si ganyan, ito si ganyan. Hindi kasi ganun yung Pangulo eh. Ibang-iba sa nakaraan, na konting chismis lang, delikado na yung buhay ng tao. Hindi siya ganon. So kaya kinailangan niya pang isulong itong sumbong sa Pangulo at doon nakita ang daming reklamo. As of, kailan ba ako nag-report Wednesday? 12,000 plus na yung natanggap na report eh. So, ibig sabihin nun, Coach Jared, ang tao may tiwala sa Pangulo. Dahil doon nila sinusumbong lahat. Hindi totoo na para bang ito'y drama lang, optics lang. Ang mga nagsasabi ng ganyan, Coach Jared, yung mga tipong walang alam kung paano ba talaga mamahala. Ang alam lang ay manira. Imagine mo, ang Pangulo ngayon, kahit tamaan yung kanyang administrasyon, dahil ang pinauna niyang imbestigan, Coach Jared, itong 2022 to 2025. Yun nga po, yung panahon niya. Right, oo. Diba? Pero hindi maiwasan eh. Dahil talagang nakikita kung ano yung nangyari nung nakaraan. Doon umuusbong eh. Sino ba nag-start ng sinabi na kailan kayo nag-start sa flood control projects? Ang St. Gerard na mga Diskaya. Anong sinabi niya kay Senator Bato? 2016. Right. Hindi maiiwasang hindi iyon maimbestigahan. Kasi doon sila na mayagpag. Hindi ba? At tandaan natin, ito Coach Jared, ito naman ay nasa news. Nag-report naman ang dating Pangulong Duterte ng 13,917 na completed flood control projects. Hindi ba, kung ganun kadami yun, at naging successful yun, matibay, hindi substandard, hindi ghost projects, at least naramdaman naman sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos Jr. Bakit hindi naramdaman? Kahit sa Davao City, hindi na tayo lalayo, kasi sila naman yung parang nagsasabi na walang kwenta yan, drama lang yan, sarswela yan, okay. Anong nangyari sa Davao City? Bakit bumapahapa hanggang ngayon? So, ang hirap kasi magsabi na itong pag-iimbestiga, pinapaimbestiga ng Pangulong Marcos Jr. ay drama lang. Right. Ano gusto nyo? Walang gawing aksyon? Ganun ba gusto nyo? Para wala na lang mabulgar? Para happy-happy forever? Mahirap yun. Right. And siguro po, Yusek, one of the criticisms na ibinabato sa Pangulo napakabagal daw. Bakit kailangan pa rin bumuo ng komisyon, etc. Ma'am, can you give us an overview po of bakit napaka-importante po nung case build-up? Lalo-lalo na po dito sa kaso po ng flood control. Yes, we're talking about funds here. Pwede magkaroon dito ng kaso ng plunder. Tandaan natin, ang dami-dami na nga minsan ebidensya against the politicians. Na-acquit pa eh. Right. Hindi ba? Correct. Coach Jared, hindi pwede talagang mabilisan to. Ilang dokumento ang pag-aaralan. Tingnan nyo. Noong nakaraan lang, di ba hindi makita nila Senator Lacson kung nasan yung 600 million na di umanong ibinaba na link kay Senator Joel Villanueva. Di ba hindi agad makita? Until nakita nila saan program funds. So, hindi pwedeng isang araw lang talaga. Talagang bubusisiin mo yan, titignan mo yan, nasaan ba yan, anong ginamit na materials, especially ang mas mahirap. Kasi ang mas madaling investigahan, Coach Jared, ghost project. Kasi wala, makikita mo agad, wala. Diba? Ang mas masyadong matechnical, kapag kami itinayo, doon tignan, substandard ba gamit niyan? Kasi ang tatlo lang yung pagbabatay ng Pangulo eh. Diba? Saka ng, well, anyway, ICI na ngayon. Una, existing ba? Una yan eh. Unang criteria yan eh. Sa pag hindi existing, wala na, sigurado na. Na yon, may kaso na yon. Kung existing man, operational ba? Diba? Right. Gumagana ba? Nagwo-work ba? O tinayo lang? Diba?
Pangatlo, effective ba? Kasi kung tinayo, nag-ooperate, operational, pero hindi pala effective, mas bumabaha, o di palpak pa rin yung gumanon. So yun yung tatlong criteria na dapat tignan. Kaya hindi pwedeng sabihin na, ang bagal. Coach Jarrett, Right. mabagal pa ba yung ginawa ng Pangulo nung wala pang ICI? Anong ginawa? Napalitan agad si Secretary Bonoan. Yeah. Pangalawa, anong ginawa ni Secretary Vince? Diba? Kinakailangan na ma-freeze agad. Nagkaroon agad ng freeze order. AMLAC, meron ng freeze order doon sa mga tao na maaaring involved sa Bulacan. Right. And, ano pa? Diba? Marami nang tinanggal na di umanong involved na mga engineers sa DPWH. Mabagal pa ba yan? Kaya ang tanong natin, bakit nung nakaraang administrasyon ba, ano bang ginawa? That's a great question. Nanatili naman yung sekretary nun, di ba? Nanatili yung sekretary nun ng DPWH. Senador pa ngayon, Yusek. Right. Di ba? Hindi ko sinasabing may kasalanan si DPWH, then DPWH Secretary Mark Villar. Hindi ko sinasabi. Pero, anong nangyari? Yun ang tanong natin. Ano nangyari? Yun nga po, Yusek parang ang isang nagiging point of debate is yung previous administration, maraming ginawa daw, quote-unquote, maraming ginawa, at lahat ng ito ay dahil sa, lahat ng nangyayari ngayon, ay dahil sa Marcos administration because ngayon natin na-experience. So, ano po ba talaga, Yusek? Is it really, is the previous administration, is the present administration rather, just shifting the blame sa previous administration? Or ito po bang na-experience natin ngayon ay resulta na nung kapabayaan na nung nangyari pa noon na-experience lang natin ngayon? Tingnan natin. 3 taon pa lang ang Pangulo. 2022, hindi pa yata nag-iinit yung upuan ng Pangulo. Umulan eh. Right. Bumaha. Correct. So, bumaha ng August 2022. Ibig sabihin, kasalanan na ba ng Pangulo agad dyan na bumaha? Diba? Tingnan nila yung history. Diba? Tingnan nila yung mga records. Nung pag-ulan, halimbawa sabihin na natin 6 na buwan na. Halimbawa lang 6 na buwan na ang Pangulo sa pagiging presidente. Pag bumaha, kasalanan niya agad. Ngayon pala, nung pala siya nag-i-implement ng kanyang mga projects. So, hindi pwedeng takasan na nakaraan. Yung duming iniwan nung nakaraan, hindi pwedeng takasan nila. Dapat ipaalam din to sa taong bayan. So, wag sila magmalinis. Kung totoong malinis sila, pakita na lang nila yung 13,970 na flood control projects. Right. Ipakita nila kung gumagana. Yun lang naman. Kung gumagana lahat, at tandaan natin, Coach Jan, mismo noong 2020, inamin ni dating Pangulong Duterte, noong dating administrasyon, puro sila ghost projects. Right. So, paano ba nila i-deny ito? Okay na. Yung ghost projects, o anong ginawa ng Pangulo? Wala. Yun lang na tanong. Anong nangyari? Right. And Yusek, I guess it's parang nandiyan na rin tayo sa punto na parang hindi na natin masyadong tinitignan whose fault is it for now. Parang ang gusto na lang muna natin magkaroon muna ng hustisya. Yes. Saan muna tayo dapat tumingin. No? Maliban sa pagbibigay ng hustisya, dapat mas maagarang matrabaho ito. Diba? Kasi hindi tayo, wag sanang sakyan ng iba. Wag sanang sakyan itong issue na to para magpapogi lang. Hindi yun yung gusto ng Pangulo. Diba? Hindi pagpapapogi lang, kaya kayo na-assign dyan, o kaya kayo yung nag-iimbestiga dyan, hindi para magpapogi. Dapat may mangyari, may aksyon. Right. At masolusyonan yung problema sa baha. Hindi pwedeng puro lang tayo. Puro optics. Pasalita. Dapat action. Action! Hindi bakasyon, Jarrett. Yan ang dapat yan. Yusek, sawa na tayo sa mga optics eh. Kumbaga, tagal na nating nakikita na puro optics and then all of a sudden, umulan lang ng konti. For example, I mean, yung sa Davao City, I mean, not that I'm kontra sa papamilya na yon, but
it's really a fact. I mean, kapag umulan doon, recently lang po, di ba, Yusek, 4 ang namatay. And then, as in, really, para siyang, it's a raging river going through the metropolis. Yes. Yusek, how would you answer people na sinasabi nila, humuhupa naman yan? Huh? Lahat naman humuhupa kasi Metro Manila humuhupa Yung ba yun? So kung humuhupa yan, di dapat wala nang gawing flood control projects. Hindi yun ang solusyon. Ito may nabasa tayo kamakailan, Coach Jared. Hindi, ayoko naman i-single out yung Davao. Kaya lang, syempre, kasi sila yung medyo maingay. So, minsan titignan mo, ano ba nangyayari sa inyo? Kasi, parang, ang problema, ang kasalanan, ay ngayong administrasyon lang. Pero, hindi ba sabi, walang ghost projects dun. Okay, good, di ba? Sa Davao, okay na yan. Walang ghost projects. But you have to prove that. Bakit kasi bumabagyo pa? Bumabagyo pa? Ba't bumaba pa? Right, di ba? Right. Pangalawa, ano sabi ng engineer doon? Recently lang. They need a long-term solution. Maraming dapat gawin sa Davao City. Di ba kung meron nang ginawa dati, dapat wala ng problema ngayon? Right. Bakit kailangan pa yung long-term solution ngayon? Di ba? So, nasa na nga yung proyekto? Kung meron man, yung 51 billion ba, sapat para mapuna ng problema sa Davao City? Bakit may kailangan pang long-term solution kung sagot na dati to or na-resolba na during the time na 6 years ang pagiging presidente ni dating Pangulong Duterte. 6 years sa pagiging mayor ni Sara Duterte. Tapos ilang taon na naging representative si Pulong Duterte. Parang, I think that's enough para masolve ang problema sa Davao pagdating sa Baha. Right. Yeah, matagal na silang nandun They've been there for the longest time. So Yusek, I'm wondering, and syempre, kapag kasi yung usapan tungkol sa corruption, it's very politically charged and highly emotional. And na-mention nyo po kanina, ma'am, there will be individuals, who's reportedly going to take advantage po of the rally tomorrow. They might be. Yeah. They might take advantage of the situation. Ano po, ma'am, yung mga nakikita nyo na posibleng agitation na pwede nilang gawin tomorrow? Bakit nag-a-adjust ang aking camera? Teka lang. Nag-a-adjust. Ito na ba yung nag-a-adjust because of the computer? Bigla akong lumiliit. Well, anyway, meron tayong nakikita. Anong sigaw? Sabi ng sigaw? Bring FPRRD home. Meron pang ganon. Okay. BBM resign. Anong connect? Anong connect sa sentimiento para sa korupsyon? Right. Diba? Masyado malayo. Kung ito, yung iba talaga na para makabayan, yung iba, may legit may mga legit na talagang magsisigaw na kanilang sentimiento at yun yung welcome sa Pangulo kasi talagang karapatan nila na ibigay or isabihin ang kanilang sentimiento. Pero, kung ang goal lang nung iba, para pabaksakin ng gobyerno, ay hindi ito ang tamang venue nyo. Hindi ito ang tamang okasyon para sa inyo. Gumawa kayo ng sarili nyong okasyon. Kasi ang panawagan dito about corruption. Hindi against PBBM. Nilinaw naman ng iba yan ng mga naglihiti mo magpoprotesta So, huwag nila sabayan. Kasi 'di ba yung iba kasi hindi makakuha ng mga magpoprotesta, parang iilan lang yung tinatawag nila pagka sinabing BBM resign. Konti lang. So with this, dahil nga against corruption, baka sabayan nila at magdala sila ng kanilang mga placard at sabihin na BBM resign. So yan ang ingatan ng mga magpoprotesta na may lihitimo na adhikain. Yeah. Yusek, question po, is it inciting to sedition? Kasi kahapon, nag-iikot po ako sa social media kahapon, may nakita po akong live stream ng 3 individual at sinasabi po nitong 3 individual na to na huwag kayong pumunta sa Luneta, pumunta kayo sa Krame at kumbinsihin ang mga sundalo na pabagsakin ng administrasyon. Yes, that's inciting to sedition. Pero pag nanggulo na sila dyan, at yan ang sinisigaw nila yan, pwedeng sedition yan. Kasi may action na panggugulo.
Kasi po, Yusek, yun yung yun yung and unfortunately, this is coming from yung mga social media acolytes nung mga previous administration na they want to get the military involved sa rally po tomorrow. Ito po siguro being hampas lupa lamang naman at wala pong alam sa nangyayari sa loob. Dapat po ba kaming kabahan na mayroon pong posibleng agitation happening within the ranks of the AFP? Walang nakikitang ganyan na dapat katakutan kasi maski na yung mga militar, uniform personnel, ayaw din naman talaga nila sa korupsyon. Right. Diba? Pero hindi ayaw nila sa Pangulo. Uy, magkaiba yun. Right. Ilan lang ang may ayaw sa Pangulo. Itong mga ayaw na to, may gusto silang iluklok. So yung sasalita nila na ganyan, na pababain bibagsak ang gobyerno. So ano ang motibo nila? Anong motibo nila? Sinong gusto nila iluklok? At yung iluluklok na yon, may personal interest sila doon. Right. May personal interest sila doon para sila makinabang dahil hindi sila nakikinabang sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga yung isa dyan dahil hindi na pagbigyan kung ano-ano sinasabi. Right, I was about to go there, Yusek. Papunta na ako doon sa tanong na yan. So, paano po, I was about to go to the Chavit Singson press conference kahapon. What was is there an initial reaction from Malacanang regarding that? Or meron po, sasagutin po ba? Hindi na pag-usapan. Bakit? Friday kahapon, wala. Mas busy ang Pangulo. Ang dami kasing activities ng Pangulo kahit kanina umaga, ang dami niyang inasikaso So, wala sa radar niya siguro wala sa radar. Pero syempre sa lawyer ako, as a citizen, nakita ko 'yon. Right. Pero parang wala siya. Hindi siya ganon, paano ko masabihin? Baka magkamali ako, wait ha. Sige kasi po, hindi siya nabanggit. Walang napag-usapan about him. So ang focus po talaga ng Pangulo right now is really resolving resolving the flood control issue and kasi kanina lang pumunta siya sa isang ospital Right. Diba? So yung mga ganong klase ng mga panawagan na alam mo naman kung ano yung interest, hindi siya masyadong importante sa Pangulo. Right. Mama, iba po ako ng konti, no? Di ba kanina nga po nagpunta ng ospital si Presidente. And he said na ibabalik daw yung 60 billion na surplus funds, if I'm not mistaken. Ibabalik na raw po siya sa PhilHealth. Meron po kumakalat sa social media. Ang sinasabi nila, ito raw po ay admission na kinurakot yung unang tinanggal na 70 billion. Ano po yung what's your take on it po, Yusek? Alam ba nila yung word na kurakot? Diba? Tandaan natin, yung 60 billion na nauna, ginastos yan doon sa mga heya, yung hindi nabigyan pa ng ayuda nung mga yung mga frontliners ng panahon ng COVID-19. Oh my God. Hindi na bayaran. Shucks. Hindi na bayaran. Simula pandemic. Totoo. Doon ginamit yung iba. Kaya wag silang magmalinis na kinurakot. Talungin nyo yung ibang mga yung heya. Yung mga frontliners na hindi binayaran. Nakatanggap sila ng bayad because of that. Ito po yung health emergency allowance. Tama po ba? Yes. Ang tagal na nun, Yusek. Ngayon lang nabayaran. Nabigyan sila. Kaya yung iba nakatanggap na. Well, I hope sana nakatanggap na lahat. Diba kasi merong yung isang tranche hindi na nabigay. But sana nabigay lahat. Hindi yun kinarakot. Diba? So, naibigay na yan. Kaya nga sabi dati ni Secretary Ralph, naibayad na sa ibang obligasyon para ang hirap ibalik. Diba? Pero because of that, the President did not even await kung ano magiging resulta ng Supreme Court decision. Di na yan. So, ito na po. Kasi kailangan, kasi imagine meron tayong zero balance billing na proyekto. So, talagang ibigay lahat ang tulong sa PhilHealth at ibigay ang tulong na to sa tao. Yan ang gusto ng Pangulo. Hindi niya na yun hinintay. So, pero hindi ibig sabihin kurakot yun. Bago kasi magsalita, the problem with them,
Well, ako guilty naman dyan din, Coach Jared. Kasi at that time na wala pa ako sa palasyo, di ko talaga naiintindihan kung ano yung bakit kailangan ibalik yung 60 billion. Yung pala kasi may mga proyekto, kasi at that time hindi naman nagagalaw yun. Hindi siya yung parte ng mga ng funds na dapat na ibayad kung magkakasakit yung mga kapwa natin Pilipino. Right. Hindi siya nagalaw. More than that. So sabi dito, since hindi ito nagagalaw, na dyan lang, natambay lang siya, ilabas natin, igamit natin sa iba. Pero ang dami pang natirang amount. Okay. So iba lang kasi yung dating doon sa naghihiring pag sa Supreme Court. Sabi ko, how I wish na na-explain itong mabuti nung ni dating OSG ni Solgen dati. Yeah. Maynard Guevara. Maynard Guevara. Yeah. Kasi it's too technical yung mga word na reserve funds, savings, na hindi ko kasi masyado nadinig yung iba. Kaya lang kasi para bang, bakit ganito? Bakit may ganito? Pero yung insurance na yun kasi, parang ganito eh. Hindi ako nagkakamali pa lang. Dapat this amount eh. Let's say mga 200, anong amount din sinabi? Basta malaki. Yung pagkakakompute na yun, diba parang insurance yan eh. Yung pagkakakompute na yun, hindi naman lahat ng tao, ng buong tao ng Pilipinas, sabay-sabay magkakasakit. Right. Opo, parang hindi lahat ng tao kasama lalaki, manganganak. Ganon kasi ginawang computation doon sa habang naghihiring sa Supreme Court. So di ko alam kung na-explain itong mabuti, na talagang wala namang maaapektuhan na benepisyo sa taong bayan. Kaya lang, syempre, para mas lumawig pa ang tulong sa PhilHealth sa taong bayan, nagdesisyon ng Pangulo. Yusek, pwede po ba akong magtanong ng galing sa chatroom? Okay lang po ba? Sure. Opo. May question po kasi dito. Coach, saan nang galing yung 60 billion na ibinalik sa PhilHealth? Saan daw kinuha? Ngayon, wala pa akong detalye ha. Kasi kaka-announce pa lang niya kanina. Okay? So, ang pagkakadinig ko, ayoko lang magkamali, yung natipid. Yung matitipid from the DPWH. So, ayoko, baka magkamali ako, wala pa akong detalye. Savings from the DPWH. You must save. You must save. Right. So, ibalik na lang. Parang gano'n. Pero, please, kailangan ko pa ng detalye dito dahil kaka-announce niya pa lang kanina umaga. Oo nga po eh. Kasi po, I was about to ask kung paano po mangyayari yung transfer because it's DPWH to PhilHealth, di ba po cross-boundary. Hindi, wala pa naman propose pa lang yun, di ba? May matitipid kasi siyang amount eh. Propose pa lang for the 2026 diba, budget. May propose doon sa sa DPWH. So, meron pang mga amount doon, di ba? May mga amount doon na hindi pa nare-release. Right. Tama. So, hindi pa siya nare-release. Wala ring saro doon. So, pwede. Pero, it's too technical for me to explain. Siguro, I will ask also DBM how to do that. Hintayin po namin press briefing niyo, ma'am. Baka kasi ako yung magkamali on that. Correct. Hintayin po namin press briefing niyo sa Monday niyan, ma'am. Yes. Para makuha ko yung pinakadetalye kung paano talaga. Opo. Ma'am, okay lang po may break? Sure. Okay lang po ba? Magstay pa po kayo samahan niyo pa po hanggang 7. Unless busy po kayo, it's okay. Okay lang din naman, no? Ano lang, mga 10 minutes. 10 minutes, sige po. Okay, mabilis ang break lang po, ma'am. Balikan ko po kayo. Okay, thank you. Okay, magbabalik tayo sa The Big V in a bit, okay? Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
Sabado at Linggo, September 20 at 21, sabay-sabay nating tutukan at babantayan ang pagkilos ng bayan. Tinig ng mamamayan, mahiya naman kayo. Kilos kontra korupsyon. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Kasama ang buong pwersa ng Radyo Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mahiya naman kayo. Kilos kontra korupsyon. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Talakayang may kabuluhan, mga isyu ng bayan. Impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib. Galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Sorry, nakalimutan ko ang microphone. Okay. Hello everyone, welcome back po sa ating radio program, The Big V. Kasama pa rin po natin si the very beautiful Yusek Claire Castro. Hello, you're back. Opo. Yes, thank you Coach Jarrett. No, minsan pag hindi ini-schedule, talagang bigla na lang tayo makikita dito. Oo nga, Yusek. Alam mo, ganyan yung natin eh. Parang ganyan yung dynamic talaga natin, Yusek. Diba? Yung una mo ako in-interview, yung una mo ako kakolab doon sa yung YouTube channel mo. Opo, parang laging diba? Parang biglaan. Din yun diba? Right, oo. Buti nga ma'am, ganun eh. Parang feeling ko tuloy close tayo. Naman. So ma'am, ito po. So pinag-usapan po natin kanina yung flood control. We talked about the rally. Let's talk about yung angulo naman po ng accountability. Ano po yung plano ni Presidente moving forward? Kasi po nakikita po namin, sinasabi niya na galit siya, gusto niyang merong maging accountable. But what are the concrete steps that he did and he is going to make to hold these very greedy people accountable po? Disgusting and greedy people accountable po. Unang-una, siyempre, nasa ICI na kasi ngayon. Pero siyempre, ang nais ng Pangulo, especially nung wala pang ICI, talaga mapanagot kung sino yung dapat mapanagot. Hindi ba? Hindi lang yung mga kontraktor. Pati yung mga politikong maaaring maging sangkot. Pero siyempre, ang gusto ng Pangulo, kumpleto ng ebidensya. Hindi ba? Katulad niya, nag-i-investigate si Senator Lacson. Magaling yung pagkakagawa ni Senator Lacson kung paano siyang mag-preside, di ba? As chair. Yeah. Kasi, unang-una, walang singit-singit. Mukhang hindi na magagalit si Senator Raffy Tulfo. Dahil naiiwan sila, dahil hindi sila nakakapasok, dahil ang daming sumisingit. Correct. Di ba? Di ba? Bigla niyang, nung sumisingit si Senator Joel Villanueva. Yeah. Oops, you have your time. You can have your time. It's not yet your time, di ba? Di ba? So, naiwasan yung singit, so hindi matagal. And at the same time, di ba, fair. Dapat ganon. Yun din ang gusto ng Pangulo, fair. Kung wala sa dokumento at walang konteksto, hirap agad paniwalaan. Hindi pwedeng magturo lang. So, dapat may ebidensya. Now, sabi nga ng Pangulo sa kanyang kapihan, nung nasa Cambodia, marami talagang gumagamit, di ba? Mga picture. Totoo naman. Kahit naman sa akin ngayon, mga Coach Jarrett, may mga nagpapapicture. Pero, syempre, di mo naman alam din kung ano yung buhay nila, di ba? Right. So, pwedeng maging
pwedeng maging ebidensya, kunwari, para kunyari close, pero in fact, hindi pala kasi nagpa-picture lang. But, sa accountability, basta po makumpleto lang yung dokumento. At ang ICI na po ang magre-recommenda niyan kung dapat kasuhan. Ito lang sa atin. Dapat hindi dapat mamatay yung init ng damdamin, lalo na sa prosecution at lalo na sa mga witnesses. Dapat mapanagot ang dapat mapanagot. Bakit? Habang minsan kasi pag tumatagal, di natin alam kung nagkakausap-usap, nagkakalagayan, di natin alam, biglang lumalabnaw yung ebidensya. So kahit anong gawin ng prosecutor, let's say from the ombudsman, state prosecutor, hihina ang kaso because yung ibang mga witnesses biglang lumalabnaw. Right. Diba? So hindi na po kasalanan ng Pangulo yan. Kung yung ibang mga witnesses tatakutin, kaya nga may witness protection na program, but still, di natin alam, yung damdamin ng ibang tao, biglang bumabalikwas. Diba? Minsan natatakot. Biglang nagre-retract. Natatakot, o nabayaran, or parang sa tagal ng hearing, tinamad na. So yun, sana yung init ng damdamin ng tao, huwag maging nigas kugon. Kung nandiyan na, at may alam po kayo, at kayo talagang witness, hanggang dulo, sana tapusin nyo. Right. Kasi hindi na mapapanagot ng Pangulo yan kung ang mga witness din naman biglang lalabnaw Yeah. Yusek, speaking of witnesses, alam naman po natin na right now meron dalawa na forward as witness or potential witness. One is the group of the Diskaya and the couple Diskaya, and another is Bryce Hernandez, who, kung titignan po, ako, base lang sa observation ko na bilang hampas lupa, at yung kay Bryce Hernandez kasi nakikita sa GAA. And the other one, but, ma'am, feel free not to answer because of your position as the presidential spokesperson. But, meron po bang mas credible sa dalawa, or are they equally credible sa inyo pong personal opinion? As a lawyer, hindi as palace press officer. Nung tinake up ko to sa live stream ko, ayoko naman, hindi man tayo bias, pero kasi nung nakita ko yung statement ng mga Diskaya, ang feeling ko kulang. Pero hindi ko sinasabing hindi totoo yung sinasabi nila, ha. Kulang. May in-skip. Meron parang may pinroteksyonan. Nawala yung ibang taon Kasi they said 2003 sila nag-start. Diba? Right. Tapos ang sabi nila, nahikayat sila ng kaibigan nila na sumama sa parang project ng DPWH. And after that, naloko sila. O tanong dito, naloko kayo o niloko kayo sa pera? Nagdemanda ba kayo? May mga ganun, di ba? Nagdemanda ba kayo? Right. Tapos, meron kayong mga kausap. O anong usapan nyo? Di ba? Bakit parang tumalon sa 2022? Doon sa 2016 to 2022 ba, wala bang nangyaring magic? Di ba? Bakit kayo nakipag-partner sa CLTG? Yung firm, no, na pag-aari ng tatay ni Senator Bongo. Meron ba kayong mga projects noon na kumpleto nyo? Magkano yung kinita nyo together with the CLTG? Diba? Di ba may mga delays kayo noon? Ba't kayo na blacklist? Paano kayo nakabalik? Di ba? So, bakit dumami yung pangalan? Ang dami yung opisina. Lahat ba ng bawat kumpanya yan may isa-isang opisina? Di ba ilan? 9 companies, right? May kanya-kanya ba siyang opisina? Nakatulad ng St. Gerard? Na ganun kalaki? O dapat sa bawat opisina nyo ba, may sarili kayong empleyado? Diba? Meron kayong sarili mga machine? Dapat may kanya-kanya yan kasi iba-iba kayong personalities Correct, diba? Correct. O bakit parang wala doon sa kwento? Diba? So bakit kayo namayagpag? Unang-una, bakit kayo namayagpag noong 2016? Kayo yung number 1 contractor ng panahon ni dating Pangulong Duterte.
At meron pala akong isang gustong i-correct minadinig kasi ako Parang isang vlogger na sabi niya, parang nagko-concentrate lang sa 10 years. 10 years 10 lang. years Na para lang, bang, ang gustong palabasin, panahon lang ni Pangulong Duterte. Siyempre, including ito, no? Para bang nag-focus. Actually, kung babasahin niya mabuti yung batas, lawyer naman siya. Okay. Nakalagay doon, to prioritize. Hindi sinabi solely dun lang. To prioritize those projects. Diba? For the past 10 years. Bakit? Bakit yun yung ipaprioritize? Kasi nandun pa yung records ng COA. I see. Yun. So yung Kaya COA yung po ang pa-prioritize. consideration. Right. Diba? Minsan abogado, hindi nag-iisip Oh my God. Makapanira lang. Mas magsasalita pang ganyan para bang Duterte lang ang mga ina-isolate or sinisingle out. Nakalagay naman doon to prioritize. Okay. Kung tungkol sa pera, nakaw ng pera, tama. Wala naman tong walang prescriptive period. Kung kaya ng mga mag-iimbestiga hanggang diba? Kung kailan nag-start ng flood control projects, edi hanggat, diba? Hanggat kaya nilang imbestigahan, di maiimbestigahan yan. Yeah. Pero, sa dami ng problema na yan, may kailangang i-prioritize. Right. Diba? Kailangan i-prioritize. Yun lang yun. Kasi, alam mo, makapanira lang sa mga vlog nila. Hindi nila intindihan bakit 10 years. Bakit ang priority 10 years. Kasi nandiyan pa yung COA report. Nandiyan pa yung records ng COA. And Yusek, I mean, kung gusto lang talaga nilang targetin the previous administration, bakit isama pa yung 2015? Ba't isama pa yung current administration? Yeah. If it's targeting a single administration. So I don't think it makes 10 sense. years na Yeah, 10 years. Di ko may makita si dating Secretary Babe Singson, sa panahon pala niya, mayroon ding ghost projects. Di imbestigahan niya, ipasok sa 10 years. Diba? O kung mayroon mga maanomalya sa Baguio City, unahin na yung Baguio City o kaya unahin yung Davao City para hindi mapagbintangan DDS. Right. Diba? And actually, ma'am, now that we have the ICI, yung Independent Commission on Infrastructure, I really appreciate po yung pagbuo ng ICI na yan kasi nagkaroon ng structure yung investigation. And hopefully, it will lead to the prosecution of yung mga individuals na kasama sa sindikato na to or conspiracy na to. Ma'am, question po. Siguro, para po, how confident should we be? Kami pong mga observers, mga citizens, how confident should we be sa trabaho po na gagawin ng ICI? Are we guaranteed that there is gonna be people na will be held accountable dito sa flood control scam? Oo, the way I see it, nandiyan si Secretary Babe Singson, si Justice Andy Reyes, si Ma'am Rosana. Wala namang mga kulay yan. Diba? I cannot speak for Mayor Magalong. I can't speak for him. Kasi politiko siya. But I believe naman ayoko kasi baka wala akong masasabi kay Mayor Magalong. Although sabi niya naman ay hindi siya mamumulitika. Diba? Pero kasi hindi ko siya pwedeng isama doon sa miyembro kasi hindi siya miyembro. Yeah. Outsider siya. Special advisor kasi siya. Special advisor siya. Advisor siya. Diba? So kung meron man niyang gagawing desisyon, pwede siya mag-suggest, pero ang desisyon sa member. Right. So, kaya hindi ko pwedeng isama si Mayor Magalong na sinasabi mo na are we guaranteed na may masasampahang kaso ng mga politiko or sino man na pwedeng sampahan. With the three members ng ICI, nandoon yung tiwala ng Pangulo. Na talagang magiging independent talaga sila. Hindi kasi makikialam ang Pangulo sa pag-iimbestiga nila eh. So this is truly independent talaga. As in, hands-off si Presidente. Walang politiko dun eh. Walang politiko dun sa tatlo. Diba? Walang politiko sa tatlo. So, kaya nga I cannot include Mayor Magalong. Una-una kasi mayor siya. Pangalawa,
Pangalawa kasi, kaya hindi siya lead investigator kasi bawal. I mean, hindi siya pwede sa Constitution, hindi siya pwede sa local government code. LGU code. Yeah. Kasi, dapat full-time siyang mayor. Hindi naman siya hindi siya what do you call this, hindi siya ayaw i-abandon yung kanyang pagiging mayor. Gusto niya pa rin maging mayor. So, hindi siya pwedeng maging investigator. Talaga. As in. Diba? Pat advisor, yes. Yeah. Pero, kasi mako-question yun. Mako-question yung pagiging investigator niya. Diba? So, special advisor. Kasi kung lagi siya dito, halimbawa lang ako nakikita ko sa lawyer, hindi na as press officer. Diba? Kaya siya kinuha ng Pangulo bilang special advisor because ayaw niya namang mag full-time. At pag hindi siya nag full-time, syempre mape-prejudice naman yung ICI kung hindi full-time ang gagawin dyan. Right. Sa trabaho. Dahil ayaw niyang magbitiw as mayor. 'Di ba? So, kung as mayor siya, full-time siyang mayor, advisor lang talaga yung pwede niyang maging papel. Correct. ICI. So, kung sino man yung mag-i-investigate dyan, call pa rin niya ng ICI. Kasi, hindi pwedeng magdalawang papel ang mayor tapos parang full-time investigator. Kaya hindi siya, hindi, ang designation niya is, or what they call, ang tinawag sa kanya is special advisor. So, I cannot speak for him. Diba? Kaya tatlo lang ang sinabi ko na independent yan. Right. But as far as those three, ma'am, kami po bang citizens, can you confidently say sa amin pong mga citizens na you can trust these people, they will bring this to its logical end? Yes, matatalino yung mga yan. Una, isang Supreme Court Justice. Yun na nga. Yung isa, engineer. Hindi lang basta engineer, di ba? Yung isa, accountant na talagang, kumbaga, mas malalim ang pagiging accountant niya. Talagang bubusisian ang records niyan. Kompleto si Kados to eh. Diba? Right. Kaya, they can expect, diba? Independence from these people and that they definitely will hold everybody liable based on the facts and records that they would receive, no? Pero dapat, siyempre, credible right. na mga facts and witnesses as well. Yeah. Yusek, one last question bago po kita bitawan. Alam ko pa sabi niya kasi kanina 10 minutes lang. Pero we went beyond 10 minutes. Hindi ko po kasi nabasa doon sa EO. But meron po bang power ang ICI to recommend legislation sa atin pong mga legislators on how we can avoid yung future occurrences, future flood control scams, and all of that? Kasi po kanina nakwento ko sa mga viewers po natin na meron pong isang Supreme Court case exactly the same as this one. 1977 pa po. So it seems this has been a perpetual and pervasive problem po dito sa ating DPWH. So is the ICI also empowered to recommend legislation sa atin po mga legislators to finally put an end po to this kind of corruption? Actually, meron kasi doon na provision na sinasabi na the ICI can exercise such other powers incidental to and necessary to its fact-finding and investigative functions. So, kung lalawakan natin ang pang-unawa natin, napaka-broad nun. Right. Kung pag-iimbestiga mo, di ba? Kung sa pag-iimbestiga mo, nakita mo to, and you think ito yung kakulangan, I think, recommendation naman, everybody naman can recommend, kahit tayo can recommend eh. Diba? I think pwede naman. Hindi naman restricted na hindi sila pwedeng kumilos ng especially kung marami naman sila nakita na maaring ikagaganda or magiging mas malawak pa yung batas natin para ma-avoid yan. Right. Kasi po iniisip ko, if kung nandiyan yung sistema, forever natin problema yung ganitong klaseng scam, flood control scam. Actually, ganito yan eh. Kahit anong gawin mong batas, kompleto naman tayo ng batas, plunder.
Right. Merong Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Diba? Meron tayong Anti-Money Laundering Act. Halos kompleto na nga tayo para masawata ang corruption na to. Diba? The problem is, humahanap sila ng butas para makagawa pa ng krimen. Loopholes. Oo. Siguro, okay, kaya nga nandiyan yung mga mambabatas para gumawa ng mga bagong batas kasi minsan nagle-level up ang korupsyon. Right. Nagle-level up, di ba? Pero, ang problema kasi I think ay hindi naman basta batas lang. Ang problema yung mga tao. Right. Yung mga nauupo sa posisyon. The problem is mga botante din. Okay. Yeah. Sorry ha, pero Tayo rin pala. tayo din, 'di ba? Kasi ako binoto ko si Pangulong Duterte dati, 'di ba? Binoto ko siya. Pero tayo din 'di ba dapat tayo na matuto na mangilatis ng totoong mamumuno. Hindi ba? Huwag tayong pumili ng mga politiko na walang alam gawin ngayon kung hindi manira ng gobyerno. Pero wala naman sinasuggest na anumang question sa ikagaganda ng kinabukasan ng bayan. Diba? Ang daming ganon, puro daldal. Ito ganyan, dapat ganyan, si PBBM ganyan. Wala namang masabing question. Tapos iboboto nyo pa? Tapos ina-idolize nyo pa? Ano natulong sa bansa for the past 3 years? Ano natulong ng mga ito na walang ginawa kundi mag-ingay? So wala namang suggestion. At kung may suggestion man, ayaw daw ibigay sa Pangulo. Kung may suggestion nga. Minsan magbigay ng suggestion, illegal. Mali. Illegal? Walang sense? Right. Diba? Walang alam. Kahit matagal na naging politiko, walang alam. Mahirap yun. Hindi dahil popular lang, iboboto nyo. Huwag ganon. Right. Yusek, ito po, meron pong question from our audience. Hindi raw po ba natatakot yung families ng ICI and are they protected po? Of course. Unang-una, nag-iimbestigo lang naman sila, ba't naman sila matatakot? Diba? So, kung mga witnesses nga pwedeng bigyan ng protection, sila pa ba na nag-iimbestiga? Of course, kailangan silang bigyan ng protection. Pero, lahat naman daw sila, lahat na napagbibintangan, malinis. Di dapat hindi sila katakutan kasi malinis naman sila. Correct. Malinis naman malinis sila naman lahat sila, sabi nila. Diba? Oo. Dami-dami lumalabas na video, malinis daw sila. Correct. Oo. Humuhupa naman daw ang baha sa lugar nila, ma'am. O, ganun ba? Anyway, ma'am, I really appreciate you dropping by and sana po magtagal pa po kayo but alam ko po may mga lakad pa po kayong gagawin. But so ma'am, before we take a break, meron po ba kayong parting words po sa atin pong audience na nanonood ngayon? Ito lang ang parting words natin, no. Uulitin natin kung ano yung sinabi ng Pangulo. Ang Pangulo po nirerespeto po ang human rights, ang karapatang pantao, lalong-lalo na yung inyong freedom of expression, ang inyong freedom of assembly. Hindi niya po yan tututulan. Basta lamang po ay lahat po ng gagawin niyo sanang action ay naaayon naman po sa batas. Hindi po ba? Kung meron pong karapatan, meron din naman pang obligasyon. At mag-ingat lamang po at dahil baka nga po kayo magamit ng mga ibang tao na iba ang naisin at ang gustong iluklok yung kanilang personal na interes. So mag-ingat lamang po kayo at magdasal po tayong lahat upang matulungan natin ang Pangulo at ang gobyerno na talagang masawata itong korupsyon. Siguro hindi man talagang buong-buong prevent, but at least sa initial na ginawa ng Pangulo na ito, nagbukas ng isip sa atin na ganito na pala talaga kalawak ito. At maraming salamat kay Pangulo dahil kung hindi niya to sinimulan, Coach Jarrett, hindi ito mabubuksan. Right. Mamamayagpag pa rin sila. So thank you sa Pangulo natin. Ayun. Ayan, thank you very much, Yusek Claire Castro, for gracing us tonight. And we will just take a break. And kita-kita po tayo, guys. See you. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin,
ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Ngayong Sabado at Linggo, September 20 at 21, sabay-sabay nating tutukan at babantayan ang pagkilos ng bayan. Tinig ng mamamayan, mahiya naman kayo. Kilos kontra korupsyon. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Kasama ang buong pwersa ng Radyo Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mahiya naman kayo. Kilos kontra korupsyon. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Publiko. Serbisyo. Bayang News Nationwide. Balitang pambansa. Sa ulo ng ating pinakamalawak na pagbabalita. Ang radyo ng Pilipinas. Radio Pilipinas. Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko. Radio Publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radio Pilipinas, Radio Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radio Pilipinas, Radio Publiko, and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radio Pilipinas, Radio Publiko sa 104.3 The Capital. Talakayang may kabuluhan, mga isyu ng bayan. Impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib. Galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Okay, we're back mga kababayan. Oo, maraming salamat kay Yusek Claire Castro for, alam nyo mga kababayan, bihira lang po tayong magkaroon ng mga ganyang moments. Oo, napakahirap pong hilahin ni Yusek Claire. Dahil sobrang busy po niya. But I really appreciate her taking some time for us. No? Marami po salamat once again, Yusek Claire, for being with us today. And ayun na nga mga kababayan, no? Narinig naman natin ang mga sinabi ni Yusek Claire kanina tungkol dun sa rally, tungkol dun sa mga insights, mga inside stories, tungkol doon sa flood control, at saka yung direksyon ng ICI, no? Yung Independent Commission for Infrastructure. And mga kababayan, kaya ako po tinanong yon yung sa ICI, no? Yung sa huli. Simply because gusto ko po na malaman ho natin na medyo let's try to put our trust sa sistema. Alam ko po mga kababayan, napakahirap na pong gawin yan ngayon. Alam ko po mga kababayan na talagang tayo po
our trust was betrayed multiple times. Oo. At nakita na po natin yan, mga kababayan, sa atin po mga personal na buhay, tuwing tayo po mangangampanya para sa mga kandidato na ating hinahalal. Tapos all of a sudden, matutuklasan natin, sumisinghot ng 125 million ng 11 days. Nakakawala po ng tiwala talaga. Oo. Na malalaman nyo na inyong ang politiko na ibinoto nyo, nagbabayad ng 16 million every quarter sa mga safe houses, tapos nagbabayad ng 7 million para sa kanyang security tuwing may around the world. Nakakasira po talaga ng pagtitiwala yun, mga kababayan. But siguro nagkamali lang ho talaga tayo ng pinagkatiwalaan. Opo. Baka naman mga kababayan, may mga politiko na katulad ni Presidente who's really acting on what he promised. He promised unity. Hindi ba? Sinabi ho niya yan. Uniteam. He promised unity. Oo. Na kapag siya ay naluklok, siya ay hindi lang magiging pangulo ng mga sumusuporta sa kanya, pero pati na rin doon sa mga taong galit sa kanya. Maski dekada-dekada na yung galit, maski nung panahon pa, nung 1986. Sinabi ho niya yan, mga babayan, na siya ay magiging pangulo ng Pilipinas, hindi lang ng mga sumusuporta sa kanya. And now, mga babayan, nakikita natin, he is making do with his promise. Oo. Pinagpapatuloy ho niya yung kanyang sinabi. Ginagawa ho niya yung kanyang sinabi. Dito, mga babayan, sa kanyang ginawang expose. Ayun yung mga kababayan, the president is not getting credit for this. Really. I mean, alam ko sasabihin ng mga taong sarcastic, sabihin nila, trabaho niya yan Gawin niya talaga yan. Oo. Pero kapag sinabi mo kasing ganun, mga kababayan, na trabaho lang naman niya yan at dapat niyang gawin. Tapos babatikos ka at the same time. Di para mo na ring niloko yung sarili mo. 'Di ba? Let's give the president some credit. Regardless sa kung ano yung nararamdaman nyo sa kanya, galit man kayo sa kanya o hindi, o supporter man kayo. Let's give him the credit. Oo. Dahil kung wala tulad mo na sinabi ni Jose Claire kanina, sususugan ko lang yung sinabi niya kanina. Kung hindi ito in-expose ni Presidente, take note si Presidente mismo ang nag-expose. Oo. Pwede naman siyang tumahimik for the sake of his allies Yung parang ginagawa nung previous administration. Tumatahimik na lang para yung kanyang mga kaalyado hindi masira. Oo, pwede naman niyang gawin yun. Pwede siyang hindi gumawa ng ICI na mag-iimbestiga maski sa mga kaalyado niya. Pwede naman yun Pwede rin naman mga kababayan, na hindi siya gumawa ng website na tinatawag na Sumbong sa Pangulo para makita natin ang mga flood control program sa buong Pilipinas. Pwede niyang gawin na hindi pansinin ang problema natin sa baha at hayaan na lang tayo na lumulubog at nalulunod sa putikan at sa basura. Pwede naman yon, mga kababayan, para protektahan ang kanyang mga kaalyado. Pero hindi niya ginawa. Hindi niya ginawa. And the president is not getting, I don't think he's getting enough credit for it. I don't think he is. Kasi maraming nag-grandstand na, ako anti-corruption champion. So willing akong pamunuan to. Oo. Ako na lang mag-lead ng investigation. Merong mag-grandstand sa kabila. Sasabihin, Marcos pa rin yan. Dugong Marcos pa rin yan. Mana sa tata yan. Etc. etc. But the president is not getting enough credit for this. In fact, binabatikos pa siya lalo. Anong sinasabi? Ba't niya iniimbestigahan ng kanyang sariling gawa? Ay, may ganun talaga. Bakit ganun? Why will he shoot himself on the foot? Bakit niya babaril ang kanyang sariling paa? Hindi ba? Kung kilala ko kasi yung vlogger na sinasabi ni Jose Claire. Yung vlogger na yan sinasabi, tinatarget lang amang daw si Rodrigo Duterte.
Kung totoo ho yun, bakit hindi na lamang tinutok sa 2016 to 2022 yung investigasyon? Bakit kailangan palawakin pa na hanggang 2015, hanggang 2025? Di ba? Common sense, mga kababayan, will dictate na maski yung mga kaalyado ni PBBM willing siyang sagasaan. Kontra ho yan sa kiniklaim sa sinasabi ni former Governor Chavit Singson. Oho. Kontra ho yun dun. Bakit? Kasi makikita nyo rin Ilocos Norte sa sumbong sa Pangulo. Hindi nga ho, kung wala hong sumbong sa Pangulo, hindi makikita ni Chavit Singson na ang mga Diskaya ay nagtrabaho din sa Ilocos Norte. Why will the President shoot himself in the foot if he is not sincere? Ba't hindi niya tinago yung sa kanya? You get the logic, mga kababayan? Alam nyo, matatalino naman ho tayo mga Pilipino. Nagbobobobobohan lang tayo, natatangahan lang tayo sa mga sinusuport dahil sa mga sinusuportahan ho natin. Dahil sa kagustuhan ho natin na itaguyod or itaas ang imahe na nakikita natin sa kanila, tatanga-tangahan tayo. Pardon my French. Pa-bleep out na lang po kung hindi pwede. Oo. Ganun ang ginagawa natin. But the President is not getting enough credit for what he did. Siya ho ang unang nag-expose. Siya ho ang nagsabi sa kanyang SONA sa harapan mismo ng mga kongresista, sa harap mismo ng mga senador, at kung saan yung nasa kanan niya sa likod. During that time, merong nabisto na 147 billion pesos na insertions. Nandito yun sa kanan niya Oo. Nung SONA. Pumapalakpak pang gano'n, habang standing ovation, pinapalakpakan si PBBM. Oo, pero yung kamay niya nanlilimahid sa 147 billion pesos. 142.7 billion pesos na insertions, Senate insertions. Di ba? Pwede naman yung hindi sabihin yun doon. Pwede namang hindi tutukan ni Presidente. But he did. Oo. Ginawa ho niya. Mga kababayan. Pagkatapos nun, gumawa siya ng website, pinakonsolidate niya, sumbongsapangulo.com. .ph pala. Puntahan nyo yun, by the way, puntahan nyo yun. Maganda ho yung website na yun para makapagsumbong ho kayo ng mga flood control projects na hindi umuubra. Oo. Ipinatagtatag niya yung sumbongsapangulo.ph. Tapos, sa pamamagitan nito, nakakuha siya ng mga complaints, nakakuha siya ng mga feedback. Anong ginawa ni Presidente? Pinaimbestigahan niya at siya mismo ang nagpunta. Kaya nga siya nagpunta sa Baliwag at kaya rin siya nagpunta sa Bukawi at kaya rin nabisto yung mga ghost project ng mga Diskaya doon sa Bulacan. Kaya rin ho nabisto, mga kababayan. At alam nyo, mga kababayan, kung hindi ho ito sinabi ni PBBM, hindi ho magkakaroon ng lakas ng loob yung mga politiko at mga lehislador na busilak naman yung damdamin nila. Sila, hindi naman ho lahat ng politiko masasama Pero kung hindi ho ito sinabi ng Pangulo, hindi ho magkakaroon ng lakas ng loob ang mga lehislador tulad ni Senator Ping Lacson, tulad ni Senator Tito Soto, at yung mga iba pang kaalyado na talagang ang hangarin nila magkaroon ng malinis na gobyerno. Kung hindi ho ito inumpisahan ni PBBM, ni Presidente Bongbong Marcos, hindi ho sila magkakaroon ng lakas ng loob. Hindi ho magkakaroon ng lakas ng loob. Yung previous administration nga, anong sinabi niya? Diba? Wala na raw siyang magagawa sa corruption. Nung nag-uumpisa, nung 2016, ang sabi, 3 to 6 months, wala, ubusin ko lahat yan. 3 to 6 months, uubusin ko lahat ng corrupt sa Pilipinas. 3 to 6 months, kaya ko yan. Ano nangyari sa 3 to 6 months? Naging end of term na, wala pa rin nangyayari. Yung 3 to 6 months niya, ang ending, I quit. Di ko kaya.
Mag-intay kayo ng pangalawang Marcos para matanggal ang korupsyon sa Pilipinas. Eto na nga, meron na tayong pangalawang Marcos at inuumpisahan na nga tanggalin ang korupsyon sa Pilipinas. So mga kababayan, alam ko po marami magrarally bukas. Ako personally, hindi po ako mag-a-attend ng rally personally. But I'm one in spirit. Kumbaga, nakikiisa ako sa espiritu ng mga magrarally bukas. Isa ho ako, mga kababayan, sa mga tao na galit na sa korupsyon na nangyayari sa gobyerno. Isa ho ako sa mga individual, mga kababayan, na gusto na ng tunay na bagong Pilipinas. So, isa rin ho ako, mga kababayan, sa mga tao na umaasa na yung Pilipinas na aabutan ng mga anak at apo ko, mas maayos kaysa dito sa dinatnan ko. Kaya, bukas sa rally, they're expecting around 500,000 yata sa Luneta, if I'm not mistaken. Sa rally po tomorrow, kung kaya nyo pong pumunta po kayo. Pero siguruhin nyo lang po, mga kababayan, na number one, hindi ho kayo mai-infiltrate ng mga grupo na gustong mag-take advantage netong rally na to. Siguruhin lang ho natin na kapag may sumigaw na bring him home, sila ho ang pauwiin nyo. Go home! Ganun sigaw nyo. Pag may sumigaw sa likuran nyo, bring him home! Sigawan nyo sila, go home! Umuwi ka to! Di ka namin kailangan dito. Walang ganun. Diba? Mas maganda kasi yung ganun eh. Let's focus on the goal. The goal is tanggalin ang korupsyon, hindi yung nakaposisyon. Baka nakakalimutan nyo. Ang goal natin, mga kababayan, is tanggalin ang korupsyon, hindi yung administrasyon. Kasi mga kababayan, kung ang tatanggalin mo lang yung nakaupo, pero yung sistema ng korupsyon na existing from time immemorial ay nandyan pa rin, edi iti-take advantage lang yun. Ulit. Round 3. Hindi ba? Round 3 lang yun, mga kababayan. We're fooling ourselves kung ganun. Nakakailang EDSA na. Nakakadalawa na. Are we better than we were in EDSA 2? Are we better than we were in EDSA 1? Naglolokohan na lang tayo pag ganun. Nagkaroon na tayo ng halimbawa ng dalawang regime change. At wala ho tayong ibang nakita kundi pag-take advantage ng mga politiko doon sa pagbabago na yun. Para i-install nila ang kanilang mga sarili. At sila naman ang mga aabuso. Parang ang dating, it's my time. This is my moment. Ako naman. Parang ganun na nangyayari. Nakakaloko na yun, guys. Nakakaloko na ho yun. Wag na ho tayong magpaka-angat ng ganong level. Tama ho sabi ni Yusek Claire Minsan ang problema nasa ating botante. If we keep on electing the same people in their positions, kahit na alam natin wala silang kwenta, wala ho tayong mapapala. Wala ho tayong mapapala. At ngayon, mga babayan, ang apela lang po natin, on behalf of the Big V, ang apela lang po natin sa mga pupunta po bukas sa rally. Number 1, let's call for the end of corruption. Ilabas po natin yung ating gigil, yung ating galit sa korupsyon. Labas mo natin yan. Tama lang ho na magalit tayo. Pag hindi ka nagagalit, may problema ka. Oo. Pauwiin ang mga dapat pauwiin. Isigaw natin yung pagpapauwi kay Congressman Zaldico. Muwi ka dito, harapin mo lahat ng ibabato sa'yo ng taong bayan. Pagsalitain ang mga dapat pagsalitain. Tulad ni Senator Mark Villar na hanggang ngayon ay tahimik pa rin. Si Senator Chis Escudero, dating Senate President Chis Escudero, na biglang nanahimik matapos siyang matanggal dahil sa kanyang 142.7 billion pesos na insertion. Pagsalitain ang tahimik na si Senator CLTG para siya mismo magpaliwanag
kung paano nangyari ang flood control dyan sa Davao City. Pagsalitain natin yung mga tahimik. Aba, kapag kampanya, ang iingay nila nagsasayawan pa sila, nagbubudots pa sila Pero pag usapang accountability, nananahimik, umaasang hindi mapapansin. Hindi titingin sa mata ng taong bayan para hindi mapansin. Ganyan ho kami sa law school pag panahon ng receipt. Pagpasok mo sa classroom, nandyan yung professor namin. Titingin na sa amin lahat yun. Isa-scan kaming ganyan. Titingin sila. Kami naman lahat nakaganyan. Ganyan. Kunyari, nagbabasa. Hindi kami tumitingin sa prof. Baka matawag sa receipt. Ganyan yung mga politiko natin ngayon. Tahimik lang. Umaasa, hindi mapapansin. Oo, ginawa pa nilang jingle yung kanilang pagiging tahimik. Tahimik lang. Magsalita ka ngayon. Ikaw yung dating DPWH Secretary, Senator Mark Villar. Baka gusto mo ipaliwanag kung paano namayagpag ang mga diskaya nung panahon ni Rodrigo Duterte. Baka lang naman. Baka lang. Nag-iintay lang naman kami ng paliwanag Oo. So, si Cheese tahimik lang, sabi ni Yulisio. Nahawa kay Mark. So yun na nga mga kababayan. Hindi ko po sasabihin na huwag kayong magalit, na huwag kayong mainis, dahil lahat tayo naaabala ng korupsyon. Lahat tayo naaabala ng korupsyon. Ang buhay ho natin ay hindi umaangat dahil sa mga korap at tiwaling opisyal dito sa Pilipinas. Pero, I will also encourage everyone na iba na ho ang sistema ngayon. Pagtiwalaan ho natin yung sistema. Ito pong bagong sistema. Pagtiwalaan ho natin itong ICI. At suportahan ho natin. Huwag na ho natin intrigahin yung members lang yung members lang. To be clear. Oo, kasi hindi naman sila politiko Yung mga members, hindi naman sila politiko. Huwag na natin sila intrigahin. Suportahan ho natin yung Pangulo. Kasi total naman siya yung nanguna nito Siya yung nanguna dito Oo. Nakakatawa nga, ini-imagine ko para siyang kumuha ng bato para ipukpok sa sarili niya. Pero he took the risk, he took the pain. Now, ang trabaho natin mga citizens ay siguruhin na hindi mamamatay ang inis at galit at ang pagbabantay sa mga nagiging korap dito sa ating bansa. Okay. So, kamusta po ba kayo mga kababayan? Okay pa po ba kayo dyan? Oo. Tayo po ay nasa last minute na ng ating palatuntunan. Shoutout po sa aking misis na nandiyan sa labas. Shoutout po sa kanya. I love you. Ayan. At shoutout din po sa aking pamilya na nanonood sa bahay nila at sa mga kapamilya ko na nasa abroad. Shoutout po sa inyo. Shoutout din sa mga kasama ko sa The Big V. Oo. Kung nasan man kayong lahat. Nasan man kayong lahat, iniwan niyo ako dito. But hindi, may sakit. Si Boss Mike may sakit. Yung iba may mga lakad. Nasa mga probinsya. So, hindi sila makalog in. So yun. So shoutout po kay Boss Mike Cervera, kay Takero Miyamoto, kay Jake Magnus, kay Sangkay Janjan, kay Mark Ramos. Shoutout po sa kanilang lahat. At magkita-kita po tayo mga kababayan sa susunod na linggo, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi, dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. At magkita-kita po ulit tayo next week. Okay? Bye everyone! See you next week. Bye!